Kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong isa sa mga hinahangaan nating senador na si Rodante Marcoleta ay umalboroto, nagalit, okay, at nag-walk out sa hearing dito sa Senado. So, tingnan natin guys kung bakit siya nagalit, bakit siya nag-walk out. Okay? So let's watch this from GMA Integrated News. Tungkulan nyo nga yun. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So monitoring. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Opo, malinaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung So pinagsabihan pa siya ni Senator Loren Legarda na bakit ka umalis? Bakit ka mag-walk out? Nandito na tayo kanina pa. Tama naman siya, 'di ba? Kailangan mo naman kung na-frustrate ka na hindi mo makuha yung gusto mo, yung hindi masagot yung tanong mo, ano ba yung kailangan dapat mong gawin? Is it A, mag-walk out? B, mag-propose? Or C, tumahimik na lang? Pero ang ginawa ni Marcoleta, kung titignan nyo guys, ang ginawa niya lang mismo ay nag-walk out lang siya, pero wala man lang siyang ginawang kahit anong siguro let's just say a decision that can help the Department of Energy. Kasi 'di ba, nasa crisis nga tayo. Okay? Pero kung nasa crisis tayo pero yung ginagawa ng mga senador natin, yung paporma, yung pasigaw-sigaw, yung performative politics ang ginagawa niya, ganito. Wala tayong makukuhang parang solusyon para maibsan yung problema natin sa enerhiya. Okay? At I remember si Rodante Marcoleta pala mahilig pong mag-walk out kahit nandun siya sa House of Representatives nung siya ay congressman lamang. 'Di ba? Okay. Now, ito, kung natatandaan nyo guys, so 'di ba nagagalit si Marcoleta kasi walang ginagawang mabuti ang Department of Energy. Okay? Balikan natin ulit yung sinabi niyang libreng kuryente. Okay? So, dito punta tayo sa 105.1 Brigada News FM Manila, and ito ay October 22, 2025 last year. Dito sinabi niya, ipinalutang yung kanyang panukala, okay, na gawing libre yung mga households na gumagamit ng kuryente below 200, na instead makakuha ng mga ayuda, ilibre na lang yung kuryente niya. Sige, pakinggan natin. Batas po na akin pong isinusulong. Imbes na po tupad, AIX, AKAP, MAIP, nandyan pa rin yung 4-piece. Ang sabi ko po, lahat ng mga households na kumukonsumo ng at least 200 kilowatt hours, yun po yung ilibre na lang natin.
Diretso po sa household. Hindi na po sa pamagitan ng politiko. Wala na po yung corruption. Alam po niyo kasi yung hindi po natin na-monitor, hindi lang tupad, lalo na yung AX saka yung AKAP. Hindi naman po halaga. Okay. So ito yung campaign promise niya noong 2022 election. Di ba? No. Sorry. 2025 election. And, by the way, hanggang ngayon, so pinasa niya yung, I don't know kung pinasa niya ba o hindi. Pero, sinasabi niya na kung mananalo siya noong kampanya, kung mananalo siya bilang senador, okay, at yung PDP laban, ay ililibre yung kuryente. So, let's go down, galing dito sa Verifiles. This is our, one of the good sources na nakikita namin online. So, ayon sa kanya, libre, no, not that. Ito, yan. During the April 12 PDP Laban campaign rally in Zamboanga, Sibugay, Marcoleta promised to do away with graft-ridden ayuda and work instead for power subsidy, he said. So, ang sabi niya, kapag nanalo po ang PDP Laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan at gagawin po natin ganito. Yung pong kung magkukonsume ng kuryente 2,000 na isang buwan pababa, pwede na pong nating ilibre yon. Okay? At hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig sa taong ito. At yung taon ito ay senador. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha ng mga Pilipino na kanyang pinoromisa na makakuha ng libreng kuryente. At ang daming nabudol. Di ba? Mabilis ang gumawa ng promise. Mabilis ang magsabi ng gusto mong mangyari. Pero, hanggang ngayon, hindi mo pa natutupad. At timing po sa energy crisis, wala siyang ginawa. May nag-file man siya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha yung promise na sinabi ni Marcoleta. Parang siyang 3 to 6 months wala nang yung droga. O pupunta ako ng Spratly, mag-jet ski ako at ilalagay ko yung flag ng Philippines. Tapos nabudol yung Pilipino. Okay? So, guys, yun na po. At kung meron po kayong komento at suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ang ating video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po sa panonood and see you po sa susunod na video.